update Kim Chu sa interview sa kanya sa preview. Dumating talaga sa puntos na nagkakaroon siya ng trauma, na traumatized siya dahil sa mga pangyayari despite sa hiwalayan nila ni Sian Lim, and maraming mga bashers na natanggap niya kaliwat kanan. At lalong dumadami ang mga bashers niya nung tinambal talaga siya kay Paulo Avellino doon sa WWSK. Hindi sa lang ha, doon mismo sa series adaptation ng WWSK kung saan ay tinadtad talaga siya ng mga bashers. Kim admitted that she was traumatized, and up to the point that she had to pack up her things to flee to Canada. Yun lang yung lowest point na bashing natanggap ko, and she said, for me and half months, nasa room lang talaga ako, ay ayoko nang makausap ng tao kasi parang itong sentence lang nga, sobrang i-judge nila ako. Ang daming mga dilulo, sobra. Kaya, at ako naman yung taong madali maka-receive ng emotion. So now, kahit anong i-judge sa akin ng mga parang woman of steel na lang ako. And she said, ikaw yung mag-decision whatever you're facing. And if you want it to be positive or negative, and nobody wants negative life. Grabe talaga ang mga tao sa paligid. Ayon sa isang comment, I'm not a fan of answering someone online and it will just light the fire. Na parang finifeed mo yung snake for you to bite. Mas maganda na wag mo siyang pansinin, just go on with your truth. Nakaka-waste of time na dapat i-enjoy mo yung what's happening to you kaysa yung i-deal mo yung false na stories sa mga bashers, yung mga doubters. Saad pa ni Kim na hindi mo tuloy ma-enjoy yung magandang life in front of you to keep on looking back dahil naisip mo yung mga sinasabi ng ibang tao na para nagkakaroon ka na ng emotions. Which is true. Ang hirap talaga. So kahit anong i-judge nila sa akin, parang sige, okay lang, nang hindi nila alam na andoon yun talagang naramdaman ko yun. Kaya nga sabi ko nga gusto ko na lang na humiga, mag-keep ng emotions, ayaw ko magbitaw ng salita kasi na parang nakaka waste ng time instead na i-enjoy. Sa kanyang Instagram, sabi nga niya, may freedom on what to share and what not to share. Ayon kay Kim. And just go to Instagram and you'll know what's happening, anong show ko, kung anong ginagawa ko, ano yung mga hobbies ko na ipinopost ko sa Instagram. And isa din yun sa mga tools na power mo, na ito yung mga pinapakita ko, ito yung isi-share ko, and then you know what's happening after that. Kasi nga si Kim mahilig mag-post sa Instagram sa mga ganap niya. So, yung mga binibitawan niyang salita, mga answer niya doon sa preview, kung saan ay maraming mga katanungan nga sa kanya, na dumating sa punto nga nagkakaroon siya ng trauma. Lalo na yung mga bashers doon sa ibang fandom na sinasabi nila na dapat kay Jian partner pero inagaw nung isa ni Kim. So, dumating sa punto na parang inagaw niya yung na hindi dapat. So, maraming mga pagkakataon talaga, hinahayaan na lang din naman ni Kim. Kaya nga sabi niya, nagkakaroon siya ng trauma. Pero dahil nga ayaw niya ibigyan ng time yung mga bashers, so i-enjoy na lang niya ang sarili niya sa pagpo-post sa Instagram kung anong mga ganap.